hayaan niyo kung basahin ko po ang ating passage sa Tagalog para po sa ating karagdagang kaalaman. So, buksan po natin muli ang ating mga Bibles sa Romans chapter 3, verses 9 to 18. Romans chapter 3, verses 9 to 18. At ganito po ang sinasabi. Romans chapter 3 verses 9 to 18, ganito po ang sinasabi. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsidikis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulis sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. May kwento tungkol sa isang lolo na isang araw ay natulog lang siya sandali pagkatapos niya mananghalian. And nakita po siya ng kanyang mga apo at nag-decide sila na tara, i-prank natin si lolo. Hindi ko sinasabi na gayahin ito ha. So, habang tulog na tulog si lolo, yung mga bata, kumuha sila ng bagoong isda at nilagyan nila ng konting bagoong isda yung dulo ng ilong ni lolo. Nang magising si lolo, tuyo na yung bagoong at dumikit na yung amoy sa kanyang ilong. Alam naman natin na amoy ng bagoong isda. At nagtaka siya nang magising siya. Aba, amoy bulok yata rin ito. Amoy patay. Kasi natuyo na dumikit na Amoy patay yata. Lumabas siya ng kwarto. Pumunta siya doon sa kusina. Andun pa rin yung amoy. Pumunta siya doon sa sala. Baho. So, labas siya ng bahay. Lumabas siya para makalanghap ng ibang hangin. Aba, ganun pa rin. Mabaho pa rin. Tapos nakita niya yung kanyang kapitbahay, si Paring Temyo. Tapos, napansin ni Temyo na hindi mapinta yung mukha ni Lolo. Nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka kung Sabi niya, bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Sabi ni Temyo. Problema mo. Temyo, ang baho mo. Ilang araw ka na bang hindi naliligo? Mga kapatid at kaibigan, ganyan ang self-righteousness. Ang tingin natin sa ating mga sarili ay matuwid. At amoy na amoy natin ang baho ng iba. Para sa atin, sila yung mabaho. Sila ang makasalanan. Pero nasa sa atin pala yung baho. Tayo pala yun. In the scriptures, ito po ang problema ng tao sa harapan ng Diyos. Madalas natin ikumpara ang sarili natin sa iba para ang itinataas natin ay ang ating sarili. Yung iba ang binababa.
Tapos gamit-gamit ang ating mga kawang gawa at pagiging religyoso, itataas natin ang ating mga sarili ngayon sa harapan ng Diyos. Matatandaan natin yung pinag-aaralan natin sa Luke chapter 18, yung the parable of the Pharisee and tax collector. Ganun na ganun. Hindi ganito po ang katarungan o katuwiran ng Diyos. Ang hiling ng katuwiran ay maparusahan ang nasasaktan. Ang kapalit ng ating kasamaan at kalikuan dito sa lupa ay puot ng Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So pag-aaral po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, panalangin ko po na ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang anak na si Jesucristo na pinakita ang tunay na takot sa Diyos, nawa makita natin ang ating aliw at pag-asa sa Kanya para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So in our passage today, we need to ask, how does sin affect us? How does sin affect us? Pagkatapos po ilatag ni Apostol Pablo sa chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 8 ang argument niya na ang buong sangkatauhan ay hahatulan ng Diyos at nanganganib na mapahamak. Mahabang argument yun. Wawakasan niya ngayon itong argument na ang lahat ng pangangatwiran dito sa ating passage at ipapaliwanag niya gamit ang salita ng Diyos ang masasamang epekto ng kasalanan sa tao. And so gagamitin niya yung Old Testament para ipakita sa kanyang mga readers na ito ang problema ng tao sa harapan ng Diyos at ito ang kinahinatnan nila. Which leads us dito sa verse 9. What then, are we better than they? Not at all, for we have already charged, or sinabi ko na kanina, doon sa chapter 3, verses 1 to 8. Both Jews and Greeks are all under sin. Dito sa passage na ito, mapapansin natin na 2 beses ginamit ni Apostol Pablo yung pronoun na we. Sabi niya, are we better than they? We have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. This means po na binibilang ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa mga Hudyo na kanyang pinapaliwanagan. At sinasabi niya, natalakay niya ang possible na objection nila ngayon. Sabi po niya, then what had, sabi niya muna sa chapter 3 verses 1 to 2, na kanyang tinalakay, then what advantage has the Jew? Or what is the benefit of circumcision? Great in every respect. First of all, that they were entrusted with the oracles of God. So in terms of privilege na natanggap nila mula sa Panginoon, mayroong kahigitan ang Hudyo sapagkat naging katiwala po sila sa salita ng Diyos. They were entrusted with the oracles or word of God. Ngunit kapag pinag-usapan naman natin ang kahatulan, nakalalaman po ba ang Hudyo? Yun yung tanong dito eh. Lamang ba ang pagiging Hudyo pag pinag-usapan natin ang kahatulan o yung consequences ng kasalanan? Ang sagot ni Pablo, hindi. Sapagkat pareho silang nasasakdal na nangasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Last week, binigyan natin ng working definition ang salitang unrighteousness. Sabi natin, the scriptures define that all of unrighteousness is sin. Or pag sinabi natin unrighteousness, ito yung positional term na tumutukoy sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. Therefore, kung positional term ito, it means na
we are not in right standing sa harapan ng Diyos dahil tayo yung gumawa ng mali. We are not in right standing before God. At siguro naiisip natin, ano kaya ang pinagkaibahan nito sa mga nasa ilalim ng kasalanan? What is the difference between, on the one hand, unrighteousness, and on the other, all are under sin? May sinabi po si Tim Keller, isang theologian, Reformed theologian, tungkol sa kasalanan, which sa tingin ko we might find helpful. Sabi niya, to be under sin is a legal term. We are citizens of sin. Sin is our master. Tayo yung sinners, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan at alipin tayo ng kasalanan. Yun yung legal term. It is as though we all have a spiritual passport which shows our legal citizenship. It is either stamped under sin or under grace. The person who lives a life of tremendous immorality and debauchery and the person who is conscientious and moral are alike under sin. Ulitin ko. The person who lives a life of tremendous immorality and debauchery and the person who is conscientious and moral are alike under sin. Walang pinagkaiba ang mabuting tao ay mabuti sa kanyang kapwa. Walang pinagkaiba ang taong mabait doon sa magnanakaw, sa immoral. Pareho sila nasa ilalim ng kasalanan. 2 months ago, nagsimula ang youth and young professionals ng VBM sa kanilang pag-aaral ng Doctrines of Grace. Natutunan po namin na ang tao, lahat po na tao, ay patay sa kasalanan. This means na walang kakayanan ng tao sa kanyang sarili na baguhin ang kanyang sarili at tumugon sa Diyos sapagkat likas sa atin, sa bawat isa sa atin, likas tayo sa ating kasalanan. Simula nung magkasala ang ating unang magulang. And so, ang ating buong pagkatao ay makasalanan. Wala siyang kakayahang buhayin ang kanyang sarili sa ikaliligtas. Patay sa kasalanan nga. And does this mean na, ang question, isa sa mga questions doon sa aming pag-aaral, does this mean na ang tao ay walang kasing sama at hindi makakagawa ng mabuti? Hindi. This does not mean that the doctrine of total depravity does not mean na ang isang tao ay, na porket ikaw ay matulungin sa kapwa, na porket ikaw ay mapagkakatiwalaan at religyoso, hindi ka na makasalanan. It does not follow. At it also does not follow na porket tayo ay makasalanan, hindi tayo makakagawa ng mga magagandang bagay. Does not follow. Ang point na sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang tao sa kanyang kasalanan ay wala siyang pinagkaiba sa mga manloloko, sa mga magnanakaw at immoral. Pareho silang patay sa kasalanan. Wala pong degrees ng kamatayan. Walang 50% dead, wala dito 10% dead. Walang ganon. Pag patay, patay. And therefore, ang patay sa kasalanan ay patay sa kasalanan. At dahil walang kakayahan ng tao para baguhin ang kanyang kalagayan sa kasalanan, nangangamba ngayon ang bawat tao na mapahamak sa parakang ng kahatulan. Ito po ang problema ng tao. And so how does sin affect us? Dito sa verse 9, we will find that sin makes us helpless slaves to its power. Sin makes us helpless slaves to its power. To be under sin does not only mean that we are sinners. It also means that we are under its domination. We are its slaves. Alipin tayo ng kasalanan. At noong unang panahon, kapag ikaw ay alipin, wala kang magagawa sa iyong kalagayan. You are under the dominion of another. Wala tayong magagawa para makalaya sa kapangyarihan nito. So kung malupit ang iyong amo,
buong buhay mong haharapin ang kalupitan ng iyong amo. Wala kang magagawa para makalaya. Yun yung idea dito. To be under sin. In verses 10 to 12, actually, simula sa verse 10, mapapansin natin sunod-sunod na ngayon ang pagbanggit ni Apostol Pablo ng Old Testament Scripture. Yung mga binasa kanina ng ating kapatid. Lahat yun, mapapansin natin sa mga Bibles natin, kung hindi naka-open and open, ang tawag nila doon? Open and close quotes. Yung mga quotes. At saka kung hindi naka-italics, naka-bold yan, or iba yung kulay. Sapagkat kinote yan, it was quoted straight from Old Testament Scripture. Bilang proof text para patunayan ni Apostol Pablo sa kanyang mga Jewish at Gentile readers ang point niya. And so may imagine natin ngayon yung attentiveness, no, especially ng mga Jewish Christians, kasi alam na alam nila ang mga verses na ginamit ni Pablo from verses 10 through 12. At ito ay sinulat para sa kanila, binigay sa kanila kasi nga sila nga yung tinatawag na katiwala ng Scripture. And Paul begins this passage, itong verses 10 to 12 with, as it is written. Meaning, hindi po ito katang-isip. Hindi ito katulad nung sa panahon natin ngayon na, it is of my opinion. Hindi ito opinion. As it is written, sinasabi ni Pablo, ito po ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan na ang sangkatauhan ay lugmok na lugmok sa kasalanan. At ito yung evaluation ng Diyos. At ganito raw kalalim at kalawak ang problema ng tao. Basahin po natin, verses 10 to 12. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside, together they have become useless. There is none who does good, there is not even one. Kinuha ito ni Apostol Pablo mula sa Psalm 14, binasa ng ating mga kapatid kanina bago mag-start yung community singing. Psalm 14, 1 to 3, or pwede rin sa Psalm 53, 1 to 3. Simula dito sa verse 10 hanggang verse 18, mapapansin natin ang paggamit niya ng collection of scripture texts as proof texts to prove his argument. Ang tawag po dito ng mga theologians and scholars ay catena or C-A-T-E-N-A, catena. It is a collection na ng mga texts or of scripture na pinagtukwang-tukwang. Notice dito ngayon sa ating verse, yung salitang non-righteous, not even one, none who understands, none who seeks God, all have turned aside, none who does good, there is not even one. Ang punto ni Apostol Pablo dito, from the Old Testament, is that ang kasalanan ay palawakan. Sumilip daw ang Diyos based sa Psalm 14. Sumilip ang Diyos mula sa langit at anong kanyang nakita? Nakita niya ang effect ng kasalanan sa bawat tao sa mundong ito. Lalaki, babae, matanda, bata, Hudyo, at Hentil. At lahat tayo affected by sin. Sabi niya, absolute ang kanyang pagkakasabi. Absolute ang scripture. Non-righteous. Not even one. None who understands. None who seeks God. While sumilip ang Diyos, wala siyang nakita. All have turned aside. Hindi sinabi na some, hindi sinabi na several. All have turned aside. None who does good, there is not even one. So imagine a classroom of students, sabihin natin ang Diyos yung teacher. Lahat bagsak. Sa mga students natin, kung naranasan nyo na po yung
magkaroon ng 5, ganito yun. Or F, sa ating report card, ganito yun. Ito yun. Ang binibigay na report card sa atin ng Diyos. Tuloy natin. Sabi pa ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Our minds are so affected by sin that we don't understand God's truth. Kahit kahit ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, kahit mataas pa yung kanyang IQ at sa intelligence community, we don't understand God's truth. Walang humahanap sa Diyos. Walang nakakaunawa. Sa ibang Tagalog versions, walang nakakatalastas. Sabi po sa Ephesians 4:18, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Maintindihan natin dito sa passage na ito na may pinagmumulan ang ignorance. Bakit may mga tao napakatalino pero pagdating sa Diyos, mangmang na mangmang? Because ignorance does not cause hardness of heart. It's the other way around. Ang dahilan ng ating walang pagkaunawa ay dahil sa ating katigasan ng puso. Sa ating kasalanan, we are so self-centered that we don't desire to know the true God and enjoy Him. Therefore, we don't seek Him and we don't love Him. Napag-aralan natin mga young professionals at saka youth, anong tawag natin dito? That man is so self-centered that he is curved in to himself. At he refuses to look at God, pero ang focus lang niya ay yung kanyang sarili. Sa Latin, ang tawag po dito ay homo incurvatus in se. Man is so curved into himself. Hindi niya hahanapin ang Diyos. Ang gano'n ng ignorance. At dahil hindi natin siya hinahanap, ganito tayo mamuhay daw sa balat ng lupa. Lahat ay nagsilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Siguro iniisip natin, maraming taong gumagawa ng mabuti sa mundong ito. Nakatutulong pa nga sila sa kanilang kapwa. So ano itong sinasabi dito ni Apostol Pablo na there is none who does good? Ano itong sinasabi niya na walang gumagawa ng mabuti? Kailangan natin ngayon i-define kung ano yung ibig sabihin ng mabuti. Ayon sa scriptures, ang tunay na mabuting gawa ay may sapat na form and motive. Merong panlabas, at syempre meron niyang merong panloob yan. May form, may motive. Mabuti ito sa panlabas at mabuti ito sa layunin o motibo. Mabuti ito because all in all, it seeks to glorify God. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay ganito, dahil ang ating mga gawa ay nagmumula sa ating mga isipan na apektado naman ng kasalanan, pati ang ating mga gawa ngayon ay apektado rin. They may look good sa panlabas, they may look good sa ating kapwa dahil gumagawa tayo ng mabuti. Panlabas yun. Ngunit ito'y nagmumula sa makasariling hangarin. Nagmumula ito sa hangarin na luwalhatiin ang sarili. Hindi ang Diyos. So the good that was done was intended to glorify ourselves. And because we are self-centered, our good deeds cannot help our sinful condition. Dito nakakatulong dahil tayo makasarili, yung ating mga gawa ay hindi ngayon nakakatulong. Oo, nakakatulong tayo sa ating kapwa. Oo, mabait tayo sa tingin nila. At mabuti tayo. Pero hindi yan nakakatulong sa ating patayuan sa harapan ng Diyos.
Wala itong naiambag sa pag-reconcile sa atin sa Diyos. At dahil mataas ang tingin natin sa ating mga gawa at sa ating mga sarili, binibigyan pa natin ito ng katuwiran sa harapan ng Diyos. The irony here is that this actually leads us further away from God's standard of righteousness. Pilit natin tinataas ang ating mga sarili, pero ang irony doon ay napakalayo pala natin ng Diyos. Napakalayo natin sa Diyos. Bulag. Bulag tayo. So what do we find here? Number 2 sa verses 10 to 12. Sin affects all mankind. Universal siya. And it blinds us to the truth. It blinds us to the truth. Sasabihin siguro ng iba, hindi naman ako pala simba, pero madasalin ako at nagsasaliksik naman ako. Hindi naman ako pala simba, pero madasalin ako at nagsasaliksik naman ako. Maraming ganyan. Diba? Ang daming sinasaliksik, ang daming alam. Pag tinanong mo sila, may mga nakausap na po akong ganun. Ang daming alam. Pero magtataka ka, ang dami mong alam, pero sarili mong kasalanan, hindi mo makikita. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay hindi philosophical o intellectual musings. Kung pinag-iisipan mo ba na kung may Diyos o wala, kung siya ba ay nagligtas o hindi. Hindi intellectual or philosophical thoughts ang pinag-usapan dito. Hindi rin ito paghahanap ng religious experience sa sariling pamamaraan. Hindi katulad ng iba na ang hinahabol sa pagsamba sa Diyos o sa panambahan ay kailangan maingay, masaya at kailangan magulo. O yung iba naman gusto nila tahimik at maayos. Hindi ganon ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy niya rito ay ang desire natin na magpasakop sa Diyos. Ang desire natin na siya ang maluwalhati sa ating mga buhay sa lahat ng bagay at maging masaya tayo sa Kanya magpakailanman. Walang tao sa kanyang kasalanan ang maghahanap at maghahangad at maiintindihan ang bagay na ito. Bakit? Sapagkat siya ay nasa kanyang kasalanan. At ganito ang testimony ng salita ng Diyos. Sin affects our minds and our motives so much. At nakikita iyon sa ating pamumuhay, sa mga desisyon natin. Let's go to verses 13 to 14. Sabi dyan, their throat is an open grave. With their tongues, they keep deceiving. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Dito naman, Paul is now quoting Psalm 5, verses 9, verse 9, Psalm 5 verse 9, Psalm 140 verse 3, and Psalm 10 verse 7. Ang galing ni Pablo. Ang lahat ng nilalarawan niya dito ngayon ay lahat ng bagay na lumalabas sa bibig ng tao. Sin has affected our throat, our tongues, our lips. The entire mouth is full of cursing and bitterness. At para ilarawan ang kasalanan at yung character ng tao, gumagamit ngayon si Apostol Pablo ng dalawang halimbawa dito sa verses 13 to 14. Mapapansin natin, the throat is an open grave. At sabi niya, the poison of asps is under their lips. Para sa mga Hudyo, ang exposure po sa isang bangkay at bukas na libingan ay karumihan. Karumihan po yun. Kahit sa panahon natin meron tayong kahit pa paano meron tayong aversion. Iniiwasan natin yung mga patay at syempre mga bukas na libingan. Bagamat may mga alam natin na may mga trabaho para doon, pero especially para sa mga Hudyo, it is ceremonially unclean para sa kanila. Halimbawa, kapag may namatay sa loob ng tolda,
ang lahat ng papasok sa toldang yon ay mananatiling marumi ng 7 araw. Ganun din ang sino mang makahipo ng balat o kalansay o madikit sa nicho. Hindi sila makakapag-participate ngayon sa mga public ceremonies or mga gatherings. Kailangan isolated sila. At they need to cleanse for 7 days. Kailangan silang ihiwalay. Kaya nga, matatandaan natin yung talinghaga ng Good Samaritan. Alam naman natin yun. Hindi ko na sasabihin yung buong kwento. Pagkatapos bugbugin yung Hudyo na naglalakbay mula Jerusalem, ay ano nangyari sa kanya? May 2 kababayan na dumaan muna bago yung Samaritan. May 2 siyang kababayan na dumaan. Isang priest, saserdote, at isang Levita. Ayon sa kwento, anong ginawa ng 2 ito? Iniwan lang siya sa daan. Sapagkat alam nila na mamamatay na siya. He is dying. At hindi sila pwedeng ma-expose dito sa patay na ito. Hindi ko binibigyan katwiran yung ginawa nila. Ang punto ko dito, shock factor yun doon sa parable at saka may cultural explanation yun. Na hindi sila pwedeng ma-expose doon sa patay. Otherwise, hindi nila magagampanan, katulad yung Levita, hindi siya makakapasok sa templo. Hindi niya magagampanan ang kanyang responsibilidad. Yung saserdote, hindi niya rin magagampanan ang kanyang responsibilidad sa pag-lead kapag na-expose siya. And so, 7 days siya i-isolate dahil sa karumihan. So, hindi nila kinukuk ngayon yung kababayan nila mamamatay na. Iniwasan at iniwan lang nila. Kasi nga, hindi sila maaaring madikit sa patay. Dito sa ating passage, ang description ni Pablo sa lalamunan ng tao ay open grave, sabi dyan. Sa original language, ang pakahulugan nito ay libingan na nananatiling bukas. Na parang hindi sinara. Hinayaan na lang na mabulok at yung lahat ng kabulukan ay hinihipa ng hangin at lahat ng nandoon sa paligid doon ay marurumihan. Ganon, it remains open. Ganon karumi ang ating lalamunan. Tulad ng lahat ng dumi at baho na umaalingasaw ay lumalabas kapag nananatiling bukas ang libingan. Lahat ngayon ng uri ng karumihan at kasamaan, lahat ng panlilinlang, kasinungalingan, paninira at kamatayan ang nagmumula sa ating lalamunan. Imbis na gamitin natin sa pagbuo ng tiwala, pagbuo ng loob ng ating kapwa, ang ating mga dila ay ginagamit natin sa pagtataksil. Sabi nga sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Perfect example, maraming perfect examples na naranasan, malamang natin ito. May natatandaan ako, takang-taka ako bakit may mga kamag-anak kami na kung magsalita alam mo yun, kung kailan maraming tao doon mangangako ng kung ano-ano, ng mabubuting bagay. Tapos, kapag kailangan na niyang tuparin ang kanyang pangako, abay, doon nakapako. Hindi natutuloy. O kung matuloy man, siya pa yung galit na galit. Bakit tinuloy? May taong pangako ng pangako, tapos hindi naman marunong tumupad. Anong tawag doon? Sinungaling. Sinungaling ang tawag doon. Merong mga ngako sa kasal nila, tapos anong gagawin? Manlalalaki, mga bababae. Anong tawag natin doon? Taksil! Taksil ang tawag doon. Ganyan ang kasalanan ng tao. At pagkatapos ng lalamunan at dila, ano ngayon ang inilalarawan ni Apostol Pablo? Nilarawan naman niya ang kanilang mga labi. Sabi niya, the poison of asps is under their lips. Nagtataka tayo siguro, ano itong asp na ito? Sa Tagalog, ang ginamit ko lupong. Pero magdi-disagree ako sa translation ng Tagalog. Ang asp po ay Egyptian cobra.
Kung nanonood kayo ng Indiana Jones, makikita nyo yung sa ano ba yun? Raiders of the Lost Ark. Pagbaba nila doon sa libingan ng mga paraon, doon sa baba, makikita mo gumagalaw yung flooring. Tatakas na ba't gumagalaw? Tapos binaba nila yung torch nila, ayun pala, daming mga cobra. Ang tawag doon ay Egyptian, ay asp. Itong karaniwang nakikita sa pag tinitingnan natin yung corona ng Faraon, di ba may ahas dito? Yung Uraeus. Hindi lang basta ahas yun, cobra yun. It is an Egyptian cobra. Ang tawag nila doon ay asp. And it is the second largest poisonous snake sa African continent. Sinasabi ni Apostol Pablo na wala raw pinagkaiba ang tao sa Egyptian cobra. Ginagamit nila ang kanilang mga labi para lasunin ang isipan ng iba at pumatay ng kapwa. Punong-puno ang mga bibig ng kung anong panunungayaw, papapait at masasakit na salita. Nung nandito ang Panginoong Jesus sa mundo, meron siyang mga nirebuke na Pharisee on a Sabbath day. Dahil pilit nilang inuugnay yung kanyang mga gawa sa kaaway. Pakinggan natin ang kanyang sinabi sa kanila. Matthew 12:33-34, sabi ng Panginoong Jesus, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree, is known by its fruit. Oh, makes sense. Tapos, pinagsabihan niya sila, you brood of vipers, how can you being evil speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart, or out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lahat daw ngayon ng kasamaan ay na lumalabas sa ating mga bibig ay nagmumula saan? Sa mga commitments of the heart. Kasi yung heart natin ang pinakamarumi. In another instance, kinumpronta rin ng Panginoon ang pagkukunwari at pagsisinungaling ng mga Fariseo. Dahil pinalalabas nila na okay lang daw na huwag igalang ang mga magulang as long as tumutulong ka daw sa mga gastusin sa templo. E tingnan mo nga naman. Ito yung issue ng traditions of men. Sabi niya sa Matthew 15:10-11, hear and understand. It is not what enters into the mouth that defiles the man. Kasi ang problema nila, yung kinakain daw. Baka yun, kaya may mga pinagbabawal ng pagkain kasi yun daw yung dumudumi or nagpaparumi sa buong tao. Sabi ng Panginoon, hindi yan. Hindi kung ano yung sinusubo nyo. Ano daw? But what proceeds out of the mouth, this defiles the man. Kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, ito daw ang nagpaparumi sa tao. And therefore, number 3, verses 13-14, how does sin affect us? Sin corrupts our speech and makes us morally unclean. Sin corrupts our speech and makes us morally unclean. Number 4, verses 15-18. Sin destroys our relationships to God and men. Sin destroys our relationships to God and men. Pagkatapos paliwanag ni Apostol Pablo ang epekto ng kasalanan sa ating mga puso at pananalita, pinapaliwanag niya ngayon ang epekto nito sa ating mga relationships. Sabi niya sa verses 15-18, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths, and the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Dito naman, ang kino-quote ni Apostol Pablo ay Isaiah 59, verses 7-8, at sa verse 18 ay Psalm 36:1 para ilarawan ang nangyari sa ating mga ugnayan sa ating kapwa at sa Diyos. So, pag tinignan natin yung outline, in a summary, ang pinag-uusapan dito ay yung horizontal at saka vertical na relationships natin. Pag sabing horizontal, ito yung lateral, yung pakikisama natin sa isa't isa. At kapag vertical, ito yung ating ugnayan sa Diyos. Sa ating mga relationships with men, ganito raw ang naging epekto ng kasalanan. Sabi dyan, matulid sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. So ano man ang ating dahilan, mapapansin natin, mainit ang dugo natin sa ating kapwa. Gaano ka pa kapasensyoso?
Imbis na patibayin at palakasin ang mga pagsasama at nagkakaroon ng pagtingin sa buhay ng tao, inahabol natin ang pagdanap ng kanilang dugo, literally and figuratively. Dahil dito parang dinaanan ngayon ng salot ang ating madaanan. Walang kapayapaan. Wala. Kaya nga, magtataka ka, sa mga, di ba may wall art sa public wall art tayo. Saan ka man pumunta? Sa Quezon City may nakikita ako, Marikina may nakikita ako. Sa iba rin meron, sa ibang lungsod may nakikita. At kadalasan ang theme ay kapayapaan. Ang kapayapaan ay sa buhay. Paano mo isasabuhay yan kung ikaw ay isang makasalanan, di ba? Samantalang ang bawat madaanan mo, sabi ng scriptures, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakakilala. Bakit? Kasi yun nga, matuloy sila sa pagbububo ng dugo, kagibaan at kahirapan ang kanilang mga daan. Tapos naghahangad ng kapayapaan. Bakit ganito lang nangyari? Bakit walang kapayapaan sa sangkatauhan? Bakit walang kapayapaan sa mga relationships natin? Why? Because in our sin, our relationship to God is broken. In the first place, if our relationship to God is broken, if we are not at peace with God, then if there is no peace with God, then there is no peace on earth. Sabi nga, there is none who seeks God, there is none who does good. Precisely because there is, sabi dyan sa passage, there is no fear of God before their eyes. Tinaas nila ang kanilang mga sarili at binaba nila ang Diyos. Hindi nila siya kinilala sa kanilang mga mata. Hindi sila sumunod sa kanyang mga salita. Mga kapatid at kaibigan, ang pinaka-problema natin sa harapan ng Diyos ay ito. Lahat ng tao ay nangasa ilalim ng kasalanan at walang matuwid sa atin. All of mankind is not in right standing before God. Dahil sa ating kasalanan, we were made helpless slaves to its power at wala tayong kakayahan para makalaya o ayusin ito. Sin also blinds us to the truth. Pinapahira nito ang ating mga isipan, binabasag ang ating mga budhi, dinudungisan ang ating mga motibo at kalooban upang hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos at maging bulag tayo dito. At dahil ang ating mga isipan at kalooban ay nabahiran, lumalabas ang lahat ng uri ng karumihan at kasamaan at kapaitan sa ating mga bibig upang lasunin ang isip ng iba at sirain ang kanilang pagkatao. Sin corrupts our speech and makes us morally unclean. At ang ating mga daanan ay pawang mga dinaanan ng salot dahil hindi doon natagpuan ang kapayapaan. Hindi tayo payapa sa ating kapwa sapagkat unang-una hindi tayo ayos sa ating Diyos. Sin destroys both our relationships to God and man. Ganun pa man. The good news does not end there. May isang namuhay ng matuwid para sa atin. May isang namuhay ng payapa sa harapan ng Diyos. Mula sa kaitaas-taasan, bumaba siya, pinanganak bilang tao, at sa kanyang pagiging tao, pinakita niya kung ano ang itsura ng may takot sa Diyos. Naging tapat siya sa salita, tinanggap niya sa kanyang katawan ang hatol na dapat para sa atin. Dahil tayo ang namuhay na walang takot sa Diyos. Ang pangalan niya ay si Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, binilang ang kanyang buhay para sa atin. Upang tayong dating mga alipin ng kasalanan ay maging malaya at makalakad sa panibagong buhay. Buhay na may takot sa Diyos, buhay na bukas sa pagtanggap ng kanyang mga utos, buhay na pinagpala. Our Lord Jesus earned for us the blessings that God promised to His people.
Sabi nga ng Diyos, 500 years bago bumaba ang Panginoong Jesus, pinangako niya, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Ito ang new covenant. And because of Christ, we were made to be members of the promises and receivers of this new covenant. At dahil kay Kristo, nabibilang tayo ngayon dito sa New Covenant people of God. Sabi nga sa Proverbs 28:14, how blessed is the man who fears always, but he who hardens his heart will fall into calamity. Ganito raw ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay pagkakaroon ng pusong bukas sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Sabi rin niya sa Isaiah 66:2, but to this one I will look, to him who is humble and contrite of heart or spirit, and who trembles at my word. Ang pagkatakot daw sa Diyos ay naaayon sa kababaang loob, sa pagsisisi sa kasalanan, at pagkilala sa kanyang salita. Ganito raw ang taong kanyang inalaala at pagpapalain. Tulad ng mga aawit, pinupuri natin ang Diyos dahil sa kanyang mga biyaya sa atin. Psalm 112:1 says, praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Ganito ang maging epekto ng kasalanan sa atin. There is none righteous, not even one. Ito rin ang evaluation po ng Diyos sa buong sangkatauhan. And this we humbly receive. This we humbly confess in our hearts to God. But God is gracious. We receive our comfort, mga kapatid, dahil nakamtan ni Kristo para sa atin ang lahat ng pagpapala para sa ating pagpapawalang sala at ikaliligtas sa Kanya. Ganyan kabuti ang Diyos. Sabi ko last week, hinahanap ko yung salita na iniisip ko tungkol sa blessings ng Panginoon. At natandaan ko kung ano yung dapat na salita na lalabas sa aking bibig. Ang Diyos po ay hindi niya tayo nitipid pagdating sa mga pagpapala. Hindi siya, ano yung term na isa pa na negative? Na stingy? Ano sa Tagalog yung stingy? Kuripot. Hindi siya kuripot sa kanyang mga pagpapala. Pag pinangako niya yun, ibibigay niya yun. Bubuhos niya yun. Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. We need be comforted also, mga kapatid. Nakamtan ni Kristo para sa atin ang lahat ng pagpapala para sa ating pagpapawalang sala at ikaliligtas sa Kanya. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iupo natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang.